Gusto lang niyang lumayo sa alwan ng kanyang buhay. Pero hindi niya inaasahang ang pagpapanggap na kanyang gagawin ang magpapakita sa kanya ng tunay na buhay at ang pag-ibig. Si Leandro, isang lalaking biniyayaan ng karangyaan sa buhay, ay naisipang magpanggap bilang isang simpleng lalaking nais na magtrabaho sa isang bukid. Sa lugar naman na iyon niya makikilala si Maya, isang palaban at prangkang anak ng isang magsasaka, ang babaeng una siyang kakamuhian, bago unti-unting mahalin. Ngunit paano kung si Leandro rin pala ang sisira sa lahat ng mga taong tahimik at masayang naninirahan sa isang bukirin na sa totoo'y pagmamay-ari ng kanyang pamilya na matagal nang pinabayaan ng mga ito. Kabanata 3. Mga turo ni Maya. Mainit ang araw ng sumunod na umaga. Ang langit ay kulay ginto at ang mga palay ay kumikintab na parang dagat ng araw sa bukirin ng San Felipe. Habang naglalakad si Kaloy papunta sa bukid, bit-bit nga niya ang palang may ngiti sa labi. Ramdam nga agad niya ang pawis na dumadaloy sa kanyang sentido. Sa kabila ng pagod nitong nakaraang araw ay may kakaiba namang kasiglahan sa dibdib niya. Bago pa man siya makapagsimula, sumalubong na agad si Maya. Pawisan, nakatasang manggas ng suot na jacket na may pangalan ng politiko at may dala rin itong balde ng binhi. "Hoy Kaloy, huwag kang tatayo diyan na parang turista, may trabaho ka." Ngumiti si Kaloy. "Good morning sa'yo." "Good morning kapag may nagawa ka na. Sa ngayon, good luck muna." Napatawa agad si Kaloy. Talagang walang araw na di mo ako inaasar. Kasi naman, sagot ni Maya na inilapag ang balde sa lupa. "Ang bagal mong kumilos kahapon. Akala ko nagpipiknik ka lang." "Hindi pa ako sanay," depensa ni Kaloy. "Pero humanda ka kapag natuto ako." Yan ang gusto kong marinig. Sabay ngiti ni Maya, ngunit halatang may hamon sa boses. Tingnan natin kung totoo. Ipinakita ni Maya kung paano itanim ang mga punla. "Ganito yan," sabi niya habang nakalubog ang mga paa sa putik. "Dapat hanggang dito at may tamang agwat. Hindi iyong basta baon ng baon. Kasi pag mali ang layo ng bawat tanim, pag tumubo yan, mag-aagawan sa sustansya sa lupa. Parang tao rin, kailangang marunong lumugar." Pinagmasdan siya ni Kaloy. Sa paraan ng pagsasalita ni Maya, halata ang karunungang likas sa taong lumaki sa lupa. Kasama na rin ang tila patama sa buhay. Wala man daw itong diploma, pero puno ng karanasan kung papakinggan niya ng mabuti ang mga sinasabi nito. Nang si Kaloy na nga ang gumawa, nagmadali siya at gusto niyang patunayan na kaya niya. Ngunit sa pagmamadali niya ay natapakan niya ang mga bagong tanim ni Maya. "Ay, Kaloy!" sigaw ng dalaga. "Tingnan mo yung ginagawa mo. Sayang ang pinagpaguran ko." Agad siyang tumigil, natigilan na may pilit ng ngiti. "Pasensya na Maya, hindi ko sinasadya." "Hindi mo sinasadya, pero hindi ka rin nag-iingat. Tinuruan na nga kita." Galit na wika ni Maya. Tumahimik na lang si Kaloy dahil naramdaman niya ang init ng hiya at inis sa kanyang sarili. Hindi kasi siya sanay na pinapagalitan ng ganito. Sa opisina sa Maynila, siya palagi ang pinakikinggan at hindi ang pinagsasabihan. Ngunit dito, tila isa siyang batang nagkamali. "Hindi ko sinasadya." Mahinahon niyang sagot. "Turuan mo na lang ako ulit." Ngunit si Maya ay tumalikod na. "Kung gusto mong matuto, makinig ka at huwag magyabang na kaya mo agad." Sa buong maghapon ay hindi kinibo ni Maya si Kaloy. Tahimik nga ang bukirin, tanging kaluskos ng hangin at mga kuliglig lang ang maririnig. Si Mang Ernesto naman ay abala sa kabilang dulo ng palayan at paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ang dalawa. "Parang may tampuhan kayo ni Maya wika ni Mang Ernesto nang madaanan niya si Kaloy. "Medyo po," sagot ni Kaloy na bahagyang nakangiti. "Siguro kasi nasira ko yung tinanim niya." Natawa ang matanda. "Hay, ganyan talaga yon. Mataray pero mabait. Maselan sa ginagawa kasi lahat ng butil dito pinaghirapan. Pero wag kang mag-alala. Mabilis ding lumamig ang ulo niyan." Tumingin si Kaloy sa dulo ng bukid kung nasaan si Maya. Sa bawat dampi ng hangin, lumilipad ang ilang hibla ng buhok nito at sa kabila ng galit ay parang mas lalo siyang namangha habang pinagmamasdan ito.
Bandang hapon na natapos ang pagtatanim, si Maya nga ay tahimik na nag-aayos ng gamit habang si Kaloy naman ay naglilinis ng pala. Sinubukan nga niyang lapitan ang dalaga. Maya, hindi ito lumingon. Bakit? Pasensya na ulit sa kanina. Hindi ko talaga sinasadya. Huminga ng malalim ang dalaga. Alam kong hindi mo sinasadya, pero sana matutunan mong seryosohin to. Hindi biro ang trabaho rito. Tumango si Kaloy. Oo, hindi na mauulit. Turuan mo na lang ako. Ayoko nang palaging mali. Napatingin si Maya at bahagya ng lumambot ang boses nito. Ang problema kasi sa'yo, gusto mong matutunan lahat agad. Sa bukid hindi ganyan. Dito dapat ay may tiyaga. Kahit araw-araw ka magkamali, basta totoo ka sa ginagawa mo. Darating din ang araw na magugulat ka. Marunong ka na. Ngumiti si Kaloy. Ibig mong sabihin may pag-asa pa ako? Napatawa si Maya. Siguro, pero huwag kang umasa na tutulungan kita palagi. Dapat matuto kang tumayo mag-isa. Salamat Maya. Walang anuman. Sagot ng dalaga at may bahagya ng ngiti ito sa labi. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain sa kubo ni Mang Ernesto. May sinigang na baboy at pritong isda sa mesa at si Maya ang nagluto. Kaloy, sabi ni Mang Ernesto habang kumakain. Bukas ay mag-i-inspect si Kapitan. Kailangang malinis ang paligid ng kamalig. Pwede mo bang asikasuhin iyon? Opo, ako na po ang bahala, sagot ni Kaloy. Ngumiti naman si Maya. Siguraduhin mong hindi ka lang magpapanggap na nagtatrabaho ha. Napatawa ng marahan si Kaloy nang marinig iyon. Hindi, promise. Huwag kang magugulat sa linis ng ginawa ko bukas. Kapag totoo yan, sagot ni Maya. Ako ang magluluto ng paborito mong sinigang. Tumawa si Kaloy. Deal, usapan niyan ha. Kinabukasan, maaga pa lang ay abala na si Kaloy sa pagwalis, pag-aayos ng mga sako at pagtabas ng damo sa paligid ng kamalig. Pinagpawisan siya ng gusto. Ngunit sa isip niya, gusto niyang patunayan kay Maya na kaya niyang maging kapaki-pakinabang dito. Na kaya niyang gawin ng tama itong ipinapagawa ni Mang Ernesto sa kanya. Habang siya ay naglilinis, may dumating ang truck ng pataba galing sa bayan. Ang mga sako nga ay kailangang ibaba at ipasok sa loob ng kamalig. Walang ibang tao rito, kaya siya na lang ang gumawa. 1, 2, 3, hanggang sa halos sa 20 na ang naipasok niya. Sa sobrang pagod ay hindi niya napansin na natabig niya ang isang sako na may lamang binhi. Natapon ito sa lupa at tinangay agad ng hangin ng maliliit na butil nito. Eksakto pang ang dumating si Maya sa pangyayaring iyon. Ano yan Kaloy? Napatigil siya. Maya, hindi ko. Hindi mo sinasadya. Ulit, sigaw ng dalaga sabay lapit at tingin sa nagkalat na butil sa paligid. Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga binhing yan? Galing pa sa bayan yan para sa susunod na taniman dito. Tumahimik na lang si Kaloy habang pinupulot ang mga butil ng binhi sa lupa. Tutulungan ko kayong salain ulit ito. Maaayos ko to. Hindi mo na may ibalik to, singhal ni Maya. Puro kasalita Kaloy. Parang gusto mo lang mapuri pero pagtrabaho na sablay ka na. Nagdilim na nga ang mga mata ni Kaloy at hindi na nakapagtimpi dahil sa mga salitang iyon. Alam mo Maya, kahit anong gawin ko, mali pa rin sa paningin mo. Akala mo ba madali para sa akin to? Hindi ako sanay sa ganitong trabaho pero sinusubukan ko. Eh bakit ka nga nandito kung hindi mo kaya? Dahil gusto kong matuto, sigaw ni Kaloy. Gusto kong maranasan ang buhay na totoo. Natahimik ng marahan si Maya ngunit may halong puot pa rin ang mga mata nito. Totoo? O baka gusto mo lang makaramdam ng awa? Kasi hindi mo naman talaga alam kung gaano kahirap mabuhay ng ganito araw-araw. Bumagsak ang katahimikan sa paligid. Ang ihip ng hangin ay tila dumaan sa pagitan nila. Malamig iyon ngunit mabigat. Si Mang Ernesto naman na kararating lang ay napahinto sa may pintuan. Ano bang nangyayari rito? Tanong ng matanda. Si Maya ang unang nagsalita pero umiwas ng tingin. Wala tay, nadulas lang si Kaloy. Ngumiti naman si Kaloy at pinilit na maging kalmado. Opo, Mang Ernesto. Ako ang may kasalanan ng mga kalat dito. Ako na maglilinis nito. Tumango ang matanda at halatang may kutob na kung ano ngunit hindi na nagtanong. Sige, magpahinga na kayo pagkatapos ninyo riyan. Pagalis ni Mang Ernesto ay naiwan silang dalawa. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid at tila walang gustong maunang magsalita. Hanggang sa si Kaloy na nga ang bumasag nito. Maya, mahinahon niyang sabi. Alam kong hindi ako karapat-dapat dito sa bukid mo. Pero sana, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hindi ako umaarte. Totoong gusto kong matutunan to. Tumingin si Maya sa kanya.
Malamig pero hindi nagalit. Hindi ko alam kung anong dahilan mo, Kaloy, pero kung gusto mong manatili rito, patunayan mo, hindi sa salita kundi sa gawa. Dahil dito, kahit gaano ka kayaman o katalino, walang silbi yon kung tamad ka. Tumango si Kaloy. Tama ka. Bukas maaga tayo ulit, sabi ni Maya sabay talikod. At huwag kang magpahuli. Hindi ko na ulit uulitin ang mga aral na tinuturo ko. Ngumiti ang binata kahit pagod na. Salamat, Maya. Hindi pa kita pinapatawad. Sagot nito pero may bahagyang ngiti sa gilid ng labi. Pero malapit na siguro. Kinagabihan, habang nakahiga si Kaloy sa kanyang banig, ay iniisip niya ang mga nangyari kanina. Hindi siya nasanay na mapagalitan, ngunit ngayon, sa bawat sigaw ni Maya, parang natututo siyang makinig. Naisip niya rin kung gaano kabigat ang buhay rito. Ang bawat butil ng palay ay bunga ng pawis at tiwala ng mga nagtatanim dito. Sa syudad, madali lang ang lahat. Pindot dito, utos doon, tapos okay na. Pero dito, bawat pagkakamali ay may kabayaran. Sa isip niya nga, ay may kakaiba na siyang nararamdaman kay Maya. Oo, matapang ito. Masungit pero may dangal. Hindi niya alam kung inis o paghanga ang nararamdaman niya. Ngunit sigurado siya sa isa. Ayaw niyang umalis dito. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Bago pa nga sumikat ang araw ay nakapaghanda na siya ng gamit. Nang dumating nga si Maya, ay tila nagulat ito. Oh, ang aga mo ah, sabi ng dalaga. Hindi ko gustong malate. Gusto kong patunayan na kaya ko. Ngumiti si Maya. Tingnan natin. At sa araw na iyon, magkasama silang nagtrabaho sa bukid. Tahimik pero hindi na malamig. Sa bawat tinginan nila, may kakaibang unawaan na nga at parang dahan-dahang nabubuo ang isang tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo.